Ang tunog ng pagbaba ng tawag ay tila isang putok ng baril sa tahimik na katanghalian. Nanatiling nakadikit sa tainga ni Eliana ang kanyang lumang cellphone, kahit wala na siyang naririnig kundi ang nakabibinging katahimikan. Sa kabilang linya, binitiwan na ng doktor ang mga salitang humatol sa kapalaran ng kanyang ama at sa kanya. 500,000 piso. Hindi ito isang mungkahi. Hindi ito isang pagtatantiya. Ito ay isang pader na biglang itinayo sa kanyang harapan, isang pader na kasing taas ng langit at kasing tibay ng bakal. Ang presyo ng isang operasyon sa puso. Ang presyo ng buhay ni Mang Lando. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay, nanginginig. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa tuyong lupa ng pilapil na kanyang kinatatayuan. Sa kanyang harapan, ang malawak na palayan ng kanilang pamilya ay kumikinang na parang ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang kanilang yaman. Ito ang kanilang dangal. Ito ang bawat butil ng pawis at dugo ng kanyang ama. Ngunit ngayon, sa harap ng malamig na numero na bumulong sa kanyang tainga, ang gintong palayan ay parang walang halaga. Isang magandang tanawin lang na hindi kayang bumili ng kahit isang dagdag na tibok para sa puso ng kanyang tatay. Bumalik siya sa kanilang maliit na bahay na kahoy, ang bawat hakbang ay tila may pabigat na tanikala. Ang amoy ng Vicks at mga gamot ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na halimuyak ng sakit at pag-aalala. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang huling bill mula sa ospital. Ang papel na kanina lang ay mahigpit niyang hawak-hawak. Sa tabi nito ay isang listahan ng mga pangalan, mga kamag-anak at kaibigan na nautangan na niya. Halos lahat ay may tsek na. Halos lahat ay naubos na. Saan pa siya kukuha? Ang pagbebenta ng kalabaw ay hindi pa sasapat. Ang pagsanla ng titulo ng lupa ay matatagalan at baka huli na ang lahat. Napaupo siya sa isang upuang yantok, ang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang mukha ng kanyang ama ang kanyang nakita. Malakas, nakangiti, ang balat ay kulay tanso dahil sa araw. Ngayon, ang balat na iyon ay maputla, ang mga ngiti ay napalitan ng hirap sa paghinga. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na kasintunog ng sumpa sa kanilang pamilya. Isang pangalan na isinumpa niyang hindi niya lalapitan kahit kailan. Inigo Villanueva. Ang demonyong may-ari ng Hacienda Villanueva, ang lalaking matagal nang naglalaway sa kanilang kapirasong lupa na nasa gitna ng kanyang malawak na teritoryo. Ang arogante at walang pusong negosyante na tingin sa lahat ng tao ay mabibili ng pera. Napadilat siya. Ang galit ay gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong nilunod ng mas malakas na agos ng desperasyon. Ang kanyang dangal laban sa buhay ng kanyang ama. May pagpipilian pa ba siya? Tumayo siya, ang desisyon ay nabuo na sa gitna ng kanyang pagkasuklam. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Nilakad niya ang pamilyar na daan patungo sa malaking arko na bato na nagsisilbing tarangkahan ng Hacienda Villanueva. Para sa kanya, ito ang tarangkahan ng impyerno. Bawat hakbang palapit ay parang pagtapak sa nagbabagang uling, sinusunog ang natitira pa niyang pagkatao. Kailangan kong makausap si Sir Inigo, sabi niya sa gwardiya, pilit na pinatatatag ang boses na nagbabantang mabasag. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa, ang suot niyang kupas na maong at simpleng t-shirt ay tila isang kasalanan sa lugar na iyon. Ngunit nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata, tumango ito at itinaas ang telepono. Makalipas ang ilang sandali na parang walang katapusan, pinapasok siya. Habang tinatahak niya ang mahabang daan papunta sa mansyon, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang mga puno ng mangga na maayos na nakahanay, ang hardin na mas malaki pa sa kanilang buong bakuran, at ang mansyon na puti at naglalakihan, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na wala siya. Pinapasok siya sa isang opisina na mas malamig pa kaysa sa loob ng ospital. Gawa sa dark wood ang mga muebles, may amoy ng mamahaling leather at libro. At sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo ang hari ng kahariang ito. Si Inigo Villanueva ay nakatingin sa kanya, ang mga siko ay nakapatong sa mesa, ang mga daliri ay magkasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Wala siyang emosyon. Ang kanyang mga mata ay madilim at mapanuri, tila isang agila na tinitingnan ang isang daga bago ito dagitin. Anong kailangan mo, Miss Reyes? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may talim.
Huminga ng malalim si Eliana. Alam kong matagal mo nang gusto ang lupa namin. Sinubukan niyang itago ang panginginig sa kanyang boses. Ibebenta ko na. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Inigo. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumayo ito at dahan-dahang lumakad paikot sa mesa, papalapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay may bigat, bawat kilos ay kalkulado. Huminto ito sa kanyang harapan, napakataas, napakalakas. Naramdaman ni Eliana ang sarili na parang isang basahan. Talaga, bulong ni Inigo, ang tono ay puno ng pang-uyam. Anong nagpabago sa isip mo? Akala ko ba'y mamamatay na lang kayo bago niyo bitawan ang lupang yan? Napalunok si Eliana. Kailangan ko ng pera. Para sa tatay ko. Tumango si Inigo na para bang naunawaan na niya ang lahat. Bumalik siya sa kanyang upuan. Magkano? Kailangan ko ng 500,000. Para sa operasyon niya. Katahimikan. Tinitigan lang siya ni Inigo, ang mga mata ay tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa, hinuhubaran siya ng lahat ng lakas ng loob. Pagkatapos ng ilang saglit, umiling ito ng dahan-dahan. Hindi, sabi niya, simple at pinal. Gumuho ang mundo ni Eliana. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Pero akala ko ba di? Gusto ko ang lupa niyo, pagpapatuloy ni Inigo, pero hindi ako tanga. Alam kong desperada ka na. Hindi ko kailangang bilhin ang isang bagay na kusa ring mapupunta sa akin kapag wala ka ng ibang mapagkukunan. Ang bawat salita ay isang sampal. Napayukom ang mga palad ni Eliana. Ang galit at kahihiyan ay nag-aapoy sa loob niya. Aalis na sana siya, tatakbo palayo sa demonyong ito, nang muli itong magsalita. Pero, sabi ni Inigo at napatigil si Eliana. Mayroon akong ibang alok. Itinaas niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mabasa. Kumuha ito ng isang dokumento mula sa drawer at inilapag ito sa mesa, itinulak palapit sa kanya. Hindi ko bibilhin ang lupa niyo, ulit niya, ang boses ay mas mababa at maseryoso. Pero babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Ang operasyon, ang mga gamot, ang private room lahat. Sisiguraduhin kong makukuha ng tatay mo ang pinakamahusay na pag-aalaga. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Eliana. Aano ng kapalit? Mumisi ulit si Inigo at sa pagkakataong ito, mas nakakakilabot ang ngising iyon. Iginuhit niya ang kanyang daliri patungo sa dokumento sa mesa. Pakakasalan mo ako. Natigilan si Eliana. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tiningnan niya ang papel. Hindi niya kailangang basahin. Sa itaas, sa malalaking titik, nakasulat ang mga salitang, kasunduan si pagpapakasal. Ito ay isang kontrata. Isang kasunduan sa negosyo, sabi ni Inigo, ang boses ay walang bahid ng anumang init. You will be the wife in public, a stranger inside in my house. At sa oras na makuha ko na ang gusto ko, malaya ka na. Nakatitig lang si Eliana sa kontrata. Ang mga letra ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata na nagsisimula ng mamasa. Sa isang banda, ang mukha ng kanyang ama na nahihirapan. Sa kabilang banda, ang malamig at mapanlinlang na mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ang buhay ng kanyang ama o ang kanyang kaluluwa. Oras na ang kalaban niyo, Miss Reyes, bulong ni Inigo, ang boses ay parang lason na gumagapang sa kanyang pandinig. Pumirma ka at maililigtas mo ang tatay mo. Tumanggi ka at bahala na kayo sa buhay niyo. Ang pluma ay nakapatong sa tabi ng kontrata, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Ito ay isang paanyaya at isang banta. Ang tanging naririnig ni Eliana ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso, isang tibok para sa bawat segundong nauubos sa buhay ng kanyang ama. Walang tunog na maririnig sa opisina maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang marahas na pagtibok ng puso ni Eliana sa kanyang dibdib. Ang pluma sa ibabaw ng mesa ay parang isang ahas na bakal, naghihintay na tuklawin ang natitira pa niyang kalayaan. Sa kanyang isipan, naguunahan ang mga imahe, ang mukha ng kanyang ama sa hospital bed, ang malamig na mga mata ni Inigo, at ang mga salitang nakasulat sa kontrata. Kasunduan sa pagpapakasal. Isang biro. Isang masamang biro. Ngunit ang halakhak na naririnig niya ay hindi mula sa kasiyahan, kundi mula sa desperasyon.
Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at kinuha ang pluma. Malamig ito sa kanyang balat, kasing lamig ng kinabukasang naghihintay sa kanya. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na bawat salita ay isang kadena na itatali sa kanya. Ang mahalaga lang ay ang huling bahagi ng kasunduan, ang pagliligtas sa kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim, ang huling alaala ng dignidad ay nagpaalam. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw bago pa siya magbago ng isip, inilagdan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng pangalan ni Inigo Villanueva. Eliana Reyes. Ang bawat letra ay tila isang hiwa sa kanyang balat. Habang itinatapos niya ang huling kurba ng T, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel, binura ang kaunting tinta. Isang kasunduan na sinelyuhan ng luha. Nang matapos siya, hindi siya tiningnan ni Inigo. Kinuha lang nito ang cellphone, nagtat ng ilang saglit, at pagkatapos ay tumunog ang telepono ni Eliana. Isang mensahe mula sa bangko. Isang notification ng fund transfer. 500,000 piso. Nakatitig siya sa screen, hindi makapaniwala. Ganoon lang kabilis. Ganoon lang kadali para sa isang Inigo Villanueva na baguhin ang isang buhay. Tumingala siya, at sa wakas ay sinalubong nito ang kanyang mga mata. Walang tagumpay sa tingin nito, walang awa. Tanging isang malamig na kumpirmasyon ng isang transaksyong natapos. Ipadala mo na sa ospital, utos nito. At bukas, maghanda ka. May pupuntahan tayo. Ang pupuntahan nila ay ang opisina ng isang abogado sa syudad. Walang paghahanda, walang magarbong damit. Dumating si Eliana na suot pa rin ang damit na halos hindi niya hinubad mula kahapon. Si Inigo ay nakasuot ng isang simpleng itim na polo shirt, ngunit kahit sa kaswal na kasuotan, ang aura ng kapangyarihan ay nakabalot pa rin sa kanya. Ang opisina ng abogado ay maliit at puno ng mga libro. 2 saksi na mukhang mga staff ng abogado ang naghihintay. Walang mga bulaklak. Walang pamilya. Walang mga ngiti. Isa itong seremonya na kasing walang buhay ng kontratang pinirmahan niya. Maaari na kayong magpalitan ng Edo, sabi ng abogadong tila nainip na. Tumingin si Inigo sa kanya. Edo, Ang mga salita ay walang kabuhay-buhay, kasing tunog ng pag-apruba sa isang business proposal. Lahat ng mata ay napunta kay Eliana. Napalunok siya, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit nakita niya na naman ang mukha ng kanyang ama. Kaya sa isang boses na halos pabulong na lang, sinabi niya ang mga salitang magkukulong sa kanya. Edo, Walang sing-sing. Walang halik. Isang mabilis na pirmahan lang sa marriage certificate at tapos na. Nenres Eliana Reyes Villanueva na siya. Ang pangalan ay parang isang dayuhang damit na sa pilitang ipinasuot sa kanya, hindi magkasya, hindi komportable at nakakahiya. Sa biyahe pabalik sa hacienda, walang nagsalita. Si Eliana ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga puno at bahay na kanilang nadadaanan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Nasa isip niya ang tawag niya kaninang umaga sa doktor. Ang operasyon ay nakaschedule na. Ang unang bahagi ng kasunduan ay natupad na. Ngayon, kailangan niyang harapin ang sa kanya. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila. Yumuko sila bilang paggalang. Welcome po, Ma'am Eli, bati ng isang matandang babae na mukhang siyang mayordoma. Hindi siya nakasagot. Naramdaman niya ang titig ng mga ito, mga matang puno ng kuryosidad at pagtataka. Sino ang babaeng ito na bigla na lang naging asawa ng kanilang amo? Hindi pinansin ni Inigo ang mga ito. Dumiretso lang siya sa loob. Manang Elsa, ihatid mo siya sa kwarto niya, utos niya nang hindi lumilingon. Sa kwarto niya. Hindi sa kwarto namin. Sinundan ni Eliana si Manang Elsa paakyat sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Huminto sila sa harap ng isang puting pinto sa dulo ng pasilyo. Binuksan ito ni Manang Elsa. Ang kwarto ay malaki at maganda. May isang queen-sized bed na may puting kumot, isang kabinet na gawa sa naara, at isang bintanang salamin na may tanawin ng hardin. Mas malaki pa ito sa buong sala nila. Ngunit sa kabila ng ganda nito, naramdaman ni Eliana ang lamig.
parang isang mamahaling kulungan. Nang paalis na si Manang Elsa, bumalik si Inigo. Tumayo siya sa may pintuan, hindi pumapasok. May iniabot siyang isang piraso ng papel kay Eliana. Mga patakaran, sabi niya. Kinuha ito ni Eliana. Nakasulat sa malinis na pagkakatype. Rule #1, we are strangers in this house. Do not speak to me unless necessary. Rule #2, in public, you are my wife. Act the part, smile, be polite. Rule #3, never, under any circumstances, enter in my study. It is off limits. Rule #4, your needs will be provided for. Do not ask for anything more. Napatingin si Eliana mula sa papel patungo sa mukha ni Inigo. Ang puso niya ay parang piniga. Ito ba ako para sa'yo? Isang empleyado na may mga patakaran? Mas mababa pa, sagot ni Inigo, ang mga mata ay walang emosyon. Isa kang kasangkapan. Isang solusyon sa isang problema. Huwag mong kalimutan yan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang marahang pag-click ng seradura ay parang tunog ng rehas na bakal na isinasara sa isang selda. Naiwan si Eliana sa gitna ng malaking kwarto, mag-isa. Napayuko siya, tinitingnan ang papel na hawak. Ang mga salita ay lumabo habang pinupuno ng luha ang kanyang mga mata. Kasangkapan. Solusyon. Ganoon lang pala ang tingin sa kanya. Hindi isang tao. Hindi isang asawa. Isang bagay na binili para sa isang layunin. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng malambot na kama. Napakakomportable ng kutson, ngunit pakiramdam niya ay nakaupo siya sa mga tinik. Ibinagsak niya ang kanyang katawan pahiga, niyakap ang sarili, at doon, sa katahimikan ng magarbong kwartong iyon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya sa buong araw. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para sa kanyang dangal na nawala. At umiyak siya para sa sarili, ang babaeng nakakulong ngayon sa isang gintong haula. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang luha, ang natira na lang ay isang mapurol na sakit sa kanyang dibdib at isang pakiramdam ng pagiging manhid. Gabi na. Hindi siya tinawag para sa hapunan. Walang kumatok sa kanyang pinto. Totoo nga ang sinabi ni Inigo. Mga estranghero sila sa iisang bahay. Hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng kwarto ay banyaga. Ang amoy ng mamahaling air freshener ay iba sa amoy ng lupa at damo na kinalakihan niya. Ang sobrang katahimikan ay nakakabingi, iba sa ingay ng mga kuliglig at palaka tuwing gabi sa kanilang bukid. Bumangon siya. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa pasilyo. Madilim at tahimik. Naglakad siya ng walang sapin sa paa. Ang malamig na sahig na gawa sa kahoy ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga nag-iinit na talampakan. Wala siyang patutunguhan. Naglakad lang siya, sinusundan ang mahinang liwanag mula sa bintana sa dulo ng pasilyo. Dinaanan niya ang isang pinto na bahagyang mas malaki kaysa sa iba, ang pinto na sa tingin niya ay papunta sa kwarto ni Inigo. Sarado ito ng mahigpit. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang hagdanan. Sa ibaba, madilim din, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa isang silid. Ang study. Ang lugar na bawal sa kanya. Dapat ay bumalik na siya sa kanyang kwarto. Dapat ay sundin niya ang patakaran. Ngunit isang bagay ang humila sa kanya pababa, kuryosidad, o marahil ay isang anyo ng pagsuway. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, maingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Habang papalapit siya sa study, isang tunog ang pumukao sa kanyang pansin. Isang boses. Isang boses na puno ng sakit. Huminto siya sa gilid ng pader, malapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng study. Sumilip siya. Sa loob, nakita niya si Inigo, nakaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa isang bookshelf. May hawak siyang isang baso ng alak, at sa harap niya sa sahig ay isang nakabukas na bote. Lasing siya. Ngunit hindi ang pagkalasing niya ang nagpatigil kay Eliana. Ito ay ang salitang paulit-ulit niyang ibinubulong sa hangin, isang pangalan na sinasabi niya na maihalong galit at pighati. Mateo T. Narinig niya ito ng malinaw. Isang pangalan. Mateo, kasalanan mo di. Pagkatapos ay sumigaw ito, hindi malakas,
ngunit sapat na para marinig niya ang pagkabasag sa boses nito. Isang sigaw na puno ng isang sakit na hindi niya maintindihan. Mateo! Napatakip si Eliana sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mapasigaw. Sino si Mateo? At bakit ang pangalan na iyon ay nagdudulot ng ganoong klaseng pait sa isang lalaking tila gawa sa bato? Sa isang iglap, ang demonyong nakita niya kanina sa opisina ay nawala. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang taong sugatan, isang taong pinahihirapan ng isang multo mula sa nakaraan. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa dilim ng pasilyo, ang puso niya ay kumakabog hindi na dahil sa takot o galit, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman para kay Inigo Villanueva, pagkalito. Isang matalim na sinag ng araw ang tumama sa mga mata ni Inigo, pilit siyang ginigising mula sa isang mabigat at lasing na pagkakatulog. Umuwol siya at iminulat ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa kanyang kama. Nasa sahig siya ng kanyang study, nakasandal sa bookshelf, ang lieg ay nananakit. Sa tabi niya, isang basong walang laman at isang halos ubos ng bote ng whiskey. Bumangon siya, ang ulo niya ay kumikirot sa hangover. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pangalan. Mateo. Kasunod nito, ang isang alaalang malabo, isang sigaw sa gitna ng gabi. Napailing siya, sinusubukang itaboy ang multo na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya. Ang babae. Si Eliana. Isang inis ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Dahil sa kanya, heto siya ngayon. Dahil sa desperasyon ng pamilya nito, napilitan siyang gawin ang isang bagay na isinumpa niyang hindi na niya gagawin ulit, ang magpatali. Ang magtiwala kahit sa papel lang. Ang magpapasok ng isang estranghero sa kanyang teritoryo. Tumayo siya at lumabas ng study. Ang mansyon ay tahimik. Marahil ay natutulog pa ito. Mas mabuti. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Ayaw niyang maalala ang itsura nito kahapon, ang tapang na hinaluan ng takot, ang dignidad na pilit na pinanghahawakan kahit durog na. Nakakainis. Nakakagambala. Pumasok siya sa kanyang kwarto at naligo. Habang bumubuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan, sinubukan niyang linawin ang kanyang isip. Isa lang itong kasunduan. Isang paraan para makuha ang lupang iyon na kailangan niyang burahin sa mapa ng kanyang alaala. At ang babaeng iyon? Siya ang susi. Gagamitin niya ito at pagkatapos itatapon. Ganoon lang kasimple. Pagkatapos magbihis, nakita niya si Manang Elsa sa pasilyo. Sir Inigo, handa na po ang almusal. Gising na rin po si Ma'am Eli, sabi nito, may halong pag-iingat sa boses. Hindi ako mag-aalmusal dito, malamig niyang sagot. May lakad kami. Sabihin mo sa kanyang maghanda. 1 oras. Ilang sandali pa, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Mula ito sa kanyang event organizer. Sir, confirmation lang po para sa charity ball mamayang gabi. Expected po ang presence ninyo at ng inyong asawa. Napamura si Inigo ng mahina. Nakalimutan niya ang tungkol doon. Ang taunang charity ball na inoorganisa ng isa sa mga kumpanya niya. Isang gabi ng mga peking ngiti at walang katuturang usapan. At ngayon, kailangan niyang dalhin ang babaeng iyon. Kailangan nilang gampanan ang kanilang unang pampublikong pag-arte. Pagbaba niya, nakita niya si Eliana na naghihintay sa sala. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida na marahil ay ang pinakamatinong damit na dala nito. Mukha itong malinis at disente, ngunit sa mata ng mga taong makakasalamuhan nila mamaya, mukha itong probinsyana. Hindi yan pwede, sabi niya, ang boses ay walang anumang paglalambing. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting sakit. Ano nang hindi pwede? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang personal shopper. Magdala ka ng ilang gown at sapatos dito. Size. Tinitigan niya si Eliana mula ulo hanggang paa. Size small. Now. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Ngunit hindi ito nagsalita. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ay mas lalo siyang ininis. Mas gugustuhin pa niyang sumigaw ito o magalit. Ang pananahimik nito ay parang isang tahimik na paghatol. Dumating ang mga damit. Pinapili niya ito ng isa.
Walang gana nitong kinuha ang pinakasimpleng itim na gown. Pinasok niya ito sa isang silid para magbihis at nang lumabas ito, napatigil si Inigo. Ang simpleng itim na gown ay bumagay ng perpekto sa balingkinitan nitong katawan. Ang buhok nito na nakapusod lang kanina ay nakalugay na ngayon, umaalon sa kanyang mga balikat. Ang kwintas na simpleng-simple na kasama sa set ay nagbigay diin sa haba ng liig nito. Sa isang iglap, nawala ang itsura ng isang babaeng galing sa bukid. Ang nasa harapan niya ay isang babaeng may natural na ganda, isang gandang hindi kailangan ng maraming palamuti. Isang kakatuwang pakiramdam ang dumaan sa kanya. Mabilis niya itong iwinaksi. Okay na yan, sabi niya, pilit na ginawang kaswal ang boses. Tara na. Ang charity ball ay ginanap sa isang grand hotel sa Maynila. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog. Sino yan? Ang ganda niya. Saan siya nanggaling? Umiti ka, bulong niya kay Eliana habang inaalalayan niya ito papasok. Ang kamay niya ay nakahawak sa likod nito. Rule number 2. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito sa kanyang hawak, ngunit ginawa nito ang sinabi niya. Isang maliit, pilit na ngiti ang lumabas sa mga labi nito. Sa buong gabi, hindi niya ito iniwan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Bawat lalapit sa kanila ay binabati nila ng may ngiti. Siya ang nagsasalita. Siya ang sumasagot. Si Eliana ay isang magandang palamuti sa kanyang tabi. Ngunit may isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Nilapitan sila ni Enhes Konsunji, isang matandang mayaman na kilala sa pagiging matapobre. Inigo, Hijo. At sino itong magandang dilag na kasama mo? Tanong nito, ang mga mata ay sinusuri si Eliana na parang isang piraso ng karne. Vivi wife, Eliana, pakilala ni Inigo. Oh! Isang Reyes, sabi ni Enhes Konsunji, tila sinusubukang alalahanin kung saang prominenteng pamilya ito nanggaling. Hindi pamilyar sa akin ang apelyido. Bago pa makasagot si Inigo, nagsalita si Eliana. Ang boses niya ay kalmado at malinaw. Hindi po talaga kayo magiging pamilyar, ma'am. Galing po ako sa isang lugar kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o apelyido, kundi sa sipag at katapatan. Natigilan si Imhes Konsunji. Maging si Inigo ay nagulat. Ang sagot ay magalang ngunit may talim, isang perpektong sampal na hindi mo mararamdaman hanggat hindi huli ang lahat. Umiti si Eliana pagkatapos, isang ngiting totoo sa pagkakataong ito, at magalang na nagpaalam para kumuha ng mainom. Iniiwan silang dalawa ni Enhes Konsunji na walang masabi. Pinanood niya itong maglakad palayo. Sa isang sulok, nakita niya itong huminto at mumiti sa isang batang babae na nag-iisa. Ang ngiting iyon iba. Walang pagkukunwari. Walang pait. Isang purong ngiti na tila nagbigay liwanag sa sulok na iyon ng ballroom. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Inigo ang isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang gabing iyon, sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa kotse ay may ibang bigat. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkailang, kundi isang katahimikang puno ng mga hindi masabi. Magaling kang umarte, sabi ni Inigo, binasag ang katahimikan. Nagulat ka ba? Tanong nito pabalik, hindi nakatingin sa kanya. Na ang isang kasangkapan ay may isip pala? Hindi siya sumagot. Huwag mong isipin na dahil dito ay may magbabago, sabi na lang niya. Inuulit ang mga salitang sinabi niya rito noon, ngunit sa pagkakataong ito, parang sinasabi niya iyon para sa sarili niya. Kontrata lang ito. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Elsa, ang mukha ay nag-aalala. Sir Inigo, sabi nito, ang boses ay mababa. May bisita po kayo. Kanina pa po naghihintay. Napakunot ang noo ni Inigo. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Pumasok sila sa sala. At doon, nakaupo sa isa sa kanyang mga mamahaling sofa, na para bang pag-aari niya ang lugar, ay isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Nakataas ang kilay nito habang tinitingnan si Eliana mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa perpekto nitong pulang labi. Sir Inigo, may bisita po kayo, ulit ni Manang Elsa. Si Ma'am Victoria. Ang pangalang T. Victoria ay lumutang sa hangin ng sala, kasing bigat ng isang babala ng bagyo.
Napatingin si Eliana sa babaeng nakaupo sa sofa. Matangkad ito at balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng kayamanan at kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Siya ang tipo ng babae na nakikita sa mga magazine, isang imahe ng perpeksyon na kabaliktaran niya sa lahat ng aspeto. Tumayo si Victoria at dahan-dahang lumapit, ang bawat hakbang ay may kasamang pagmamataas. Ngumiti ito kay Inigo, isang ngiting matamis ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Inigo, darling. I was in the area, I thought I'd drop beef. I missed you. Hindi pinansin ni Inigo ang sinabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Eliana at pagkatapos ay kay Victoria. Anong ginagawa mo dito, Victoria? Ang ngiti ni Victoria ay bahagyang nawala. Tumingin ito kay Eliana, ang mga mata ay puno ng pag-usisa na maihalong pangmamaliit. Well, aren't you going to introduce me to your companion? Naramdaman ni Eliana ang init na gumapang sa kanyang pisngi. Companion. Katulong. Ganoon ang tingin sa kanya ng babaeng ito. Bago pa siya makapag-isip ng isasagot, nagsalita si Inigo, ang boses ay matigas. Victoria, this is Eliana. Ethloy wife. Ang pagkagulat sa mukha ni Victoria ay hindi maikakaila, ngunit mabilis niya itong napalitan ng isang tawang pilit. Wife? Oh, Inigo. You always did have a strange sense of humor. Tumingin ulit ito kay Eliana. So, anong aksidente ang nangyari at napapayag mo ang isang Villanueva na pakasalan ka? Ang tanong ay isang direktang insulto. Isang laso na binalot sa sutla. Napayukom ang mga palad ni Eliana. Handa na siyang sumagot, handa nang ipagtanggol ang sarili, kahit alam niyang wala naman siyang karapatan. Ngunit naunahan siya ni Inigo. That's enough, Victoria, sabi ni Inigo, ang tono ay hindi na lang malamig, kundi mapanganib. Ellie is Evie's wife. That's all you need to know. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. Natigilan si Victoria. Tiningnan niya si Inigo, pagkatapos ay si Eliana, na para bang sinusubukang intindihin ang isang palaisipang hindi niya makuha. Sa huli, umiti na lang ulit ito ng peke. All right. I'll get it. I'll see you around, Inigo. Pagkatapos ay tumingin ito kay Eliana. It was interesting to meet you, Eliana. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at lumabas ng mansyon na parang isang reyna na umalis sa kanyang palasyo. Nang mawala na si Victoria, ang tensyon sa sala ay hindi nawala. Mas lalo pa itong bumigat. Hinarap ni Eliana si Inigo, ang dibdib niya ay puno ng mga emosyong hindi niya mapangalanan, galit, kahihiyan, at isang kakatuwang pakiramdam ng pasasalamat. Sino siya? Tanong niya. Wala kang pakialam, mabilis na sagot ni Inigo, bumabalik sa dati nitong pagiging malamig. Wala akong pakialam, hindi makapaniwalang sabi ni Eliana. Kadarating lang ng isang babae dito na kung umasta ay parang pag-aari ka niya, tinawag akong kung ano-ano, at sasabihin mong wala akong pakialam. Nakasulat ba iyan sa mga patakaran mo? Bawal magtanong tungkol sa mga babae mo. Hindi ko siya babae, sigaw ni Inigo, ang ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Siya ang nakaraan ko. Isang nakaraan na pilit kong kinakalimutan, kaya huwag mo nang ipaalala pa sa akin. At paano naman ako, sigaw ni Eliana pabalik, ang lahat ng kanyang pinigil na sama ng loob ay sumabog. Ano ako sa kasalukuyan mo? Isang palamuti na isinasama mo sa mga party. Isang estranghero sa sarili mong bahay? Sabihin mo sa akin, Inigo, ano ba talaga ang papel ko dito maliban sa pagiging asawa sa papel? Natigilan si Inigo. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit sa likod ng galit na iyon, may nakita si Eliana na ibang bagay. Isang bagay na parang sakit. Hindi ito sumagot. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng kanyang study. Huwag kang papasok, sabi nito bago isara ng malakas ang pinto, na nag-iwan kay Eliana na nanginginig sa gitna ng sala. Hindi na siya bumalik sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay masisiraan siya ng ulo kung magkukulong lang siya doon. Lumabas siya sa likurang pinto, patungo sa malawak na hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Naglakad-lakad siya sa damuhan, ang lamig ng hamog ay gumigising sa kanyang mga paa.
Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng anino sa mga puno at halaman. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may naaninag siyang isang anino. Isang tao. Nakayuko. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng mga halaman. Habang papalapit, nakilala niya kung sino ito. Si Inigo. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa harapan nito, may isang asong kalye na payat at mukhang may sakit. Nakita ni Eliana na may sugat ang isa sa mga binti ng aso. At ang ginagawa ni Inigo. Napatigil si Eliana. Gamit ang isang maliit na first aid kit, maingat na nililinis ni Inigo ang sugat ng aso. Ang kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na pumirma sa kontrata ng kanilang kasal, ang mga kamay na humawak sa kanya ng may otoridad, ay napakabait at napakalambot ngayon habang ginagamot ang hayop. Bumubulong siya dito, mga salitang hindi marinig ni Eliana, ngunit ang tono ay puno ng pag-aalaga. Nakatayo lang si Eliana sa dilim, nakatago, pinapanood ang eksenang hindi niya inaasahan. Ang lalaking walang puso. Ang demonyo. Ang taong tumuring sa kanya na parang isang bagay lang. Heto ngayon, nagpapakita ng isang kabaitan na hindi niya inaakalang taglay nito. Isang lamat. Isang maliit na lamat sa pader na bato na ibinalot nito sa kanyang sarili. Nang matapos si Inigo, iniwan niya ang isang mangkok ng pagkain at tubig bago tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Hindi nito alam na may nakakita sa kanya. Hinintay ni Eliana na mawala ito bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa aso. Kumakain na ito ng may gana. Ngumiti si Eliana. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng lahat ng sakit, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Bago pa magising ang lahat, pumunta siya sa ospital para dalawin ang kanyang ama. Gising na ito at bahagyang nakakabawi na mula sa operasyon. Anak ti. Mahinang sabi ni Mang Lando, hinawakan ang kanyang kamay. Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Umiti lang si Eliana. Huwag niyo na pong isipin yun, tay. Ang mahalaga, gagaling na kayo. Ngunit bago siya umalis, hinigpitan ni Mang Lando ang hawak sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at may halong takot. Anak, makinig ka sa akin, sabi nito, ang bawat salita ay may bigat. Lumayo ka sa mga Villanueva. May utang na dugo sila sa atin. Ang mga salita ni Mang Lando ay parang isang tinik na bumaon sa isip ni Eliana. Utang na dugo. Sa pag-uwi niya sa mansyon, dala-dala niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ang maliit na lamat na nakita niya sa pagkatao ni Inigo ay biglang natabunan ng isang madilim na anino ng pagdududa. Ang imahe niya na nag-aalaga sa isang asong sugatan ay napalitan ng tanong na bumabagabag sa kanya, anong kasalanan ang nagawa ng pamilya Villanueva sa kanila? Napansin ni Inigo ang pagbabago. Ang babaeng palaban na sumigaw sa kanya kagabi ay naging isang babaeng tahimik at mailap. Iniiwasan siya nito. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko lang ito at nagmamadaling umalis. Sa hapagkainan, hindi ito nagsasalita. Ang distansya sa pagitan nila, na dati ay isang patakaran lang sa kontrata, ay naging isang tunay at malamig na pader. At nakakainis iyon. Hindi maintindihan ni Inigo kung bakit siya nainis. Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Ang isang kasunduang walang emosyon, walang komplikasyon. Ngunit ang biglaang panlalamig nito ay iba. Hindi ito ang pagkailang ng isang estranghero, ito ay ang pag-iwas ng isang taong may alam, o ng isang taong nagdududa. Isang hapon, habang nasa opisina siya at sinusubukang mag-focus sa mga papeles, isang text message ang dumating. Mula kay Victoria. I heard what her father said. Be careful, Inigo. They might be after your money, using some old family grudge as an excuse. Napayukom ang kamao ni Inigo. Grudge. Galit. Iyon pala. Kaya pala biglang nagbago ang pakikitungo nito. Nalaman na siguro nito kung gaano katagal ang gusto ng mga Villanueva na makuha ang lupa nila. Siguro iniisip nito na may mas malalim na plano siya. Ang pagdududang iyon ay nagdagdag ng gatong sa kanyang inis. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya sa kanyang likuran. Siya, si Inigo Villanueva, ay pinaghihinalaan ng isang babaeng binili niya lang ang katapatan. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi kaagad.
Nagpunta siya sa isang bar, umorder ng paborito niyang whiskey, at nagsimulang uminom. Gusto niyang maging manhid. Gusto niyang kalimutan ang babaeng nasa bahay niya, ang mga matang ng usig, ang mga multo ng nakaraan. Ngunit habang dumarami ang iniinom niya, mas lalong lumilinaw ang mga multo. Lasing siyang sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang manibela ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa isang pamilyar na daan, isang madilim at malubak na kalsada sa labas ng bayan. Ang kalsadang nasa hangganan ng kanyang lupain at ng kapirasong lupa ng mga reyes. Ihininto niya ang sasakyan. Ibinaba niya ang bintana. Ang amoy ng basang lupa at damo ay pumasok sa loob. Napapikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, ang lahat ay bumalik. Ang gabi ng trahedya. Ang malakas na ulan. Ang madulas na kalsada. Ang sigawan sa loob ng kotse. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Mateo? Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at sakit. Kaibigan kita. Kapatid ang turing ko sa'yo. Sinubukan kong sabihin sa'yo, Inigo, sigaw ni Mateo pabalik, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pero ayaw mong makinig. Bulag ka pagdating kay Victoria. Sinungaling. Gusto mo lang siyang makuha mula sa akin. Tanga ka ba? Ginigising kita sa katotohanan. Niloloko ka niya. May iba siyang lalaki. Ang mga salita ay parang mga punyal. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng katrayduran. At pagkatapos, ang nakakasilaw na ilaw. Ang malakas na busina ng isang 10-wheeler truck. Ang hiyaw ni Mateo. Ang pag-ikot ng mundo. Ang nakabibinging tunog ng bumibigay na metal. Pagkatapos katahimikan. Napadilat si Inigo, humihingal. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Hinampas niya ng malakas ang manibela, ang sakit sa kanyang kamao ay hindi kayang tumbasan ang sakit sa kanyang puso. Kasalanan ko lahat, sigaw niya sa kawalan. Kasalanan ko. Kung nakinig lang sana siya. Kung naniwala lang sana siya kay Mateo. Kung hindi lang sana sila nag-away ng gabing iyon, baka buhay pa ang kaibigan niya. Baka hindi siya pinahihirapan ng ganitong klaseng konsensya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may naaninag siyang liwanag mula sa kanyang rearview mirror. Isang tricycle. Huminto ito sa di kalayuan. At mula dito, bumaba ang isang pamilyar na anino. Si Eliana. Ano nang ginagawa niya dito? Lumapit ito sa kanyang kotse, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kumatok ito sa bintana. Binuksan niya ito, ang amoy ng alak ay kumalat sa hangin. Tiningnan niya ito, ang mga mata niya ay puno ng galit, pait, at pighati na matagal na niyang itinatago. Ano nang ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay magaspang. Sinusundan mo ba ako? Gusto mo ring pagtawanan ako? Nag-alala ako, mahinang sagot nito. Gabi na, hindi ka pa umuuwi. Ang pag-aalala nito ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang galit. Pag-aalala? O pag-uusisa? Para malaman kung ano ang kahinaan niya. Hindi ko kailangan ng awa mo, sigaw niya. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kotse at hinila niya ito sa braso. Hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman nito ang galit niya. Gusto mong malaman kung bakit mahalaga sa akin ang lupang ito. Gusto mong malaman kung bakit ko kayo kailangang paalisin. Itinuro niya ang madilim na bahagi ng kalsada, ang eksaktong lugar kung saan bumagsak ang kotse ni Mateo. Ang lupang ito, di. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. Dito namatay ang kaibigan ko. At namatay siya dahil sa pamilya mo. Natigilan si Eliana. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga mata niya ay nagtatanong. Hindi niya naintindihan. Binitiwan siya ni Inigo na parabang napaso. Napasandal siya sa kotse, napahawak sa kanyang ulo. Ano ba ang pinagsasabi niya? Bakit niya sinabi iyon? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, ang babaeng ito ang dahilan kung bakit bumalik ang lahat ng sakit. At sa isang sandali ng kahinaan, naisisi niya dito ang isang trahedyang matagal na niyang pasan-pasan. Namatay siya dahil sa pamilya mo. Ang mga salita ni Inigo ay umalinggaw sa tahimik na gabi, isang paratang na walang basehan at walang paliwanag. Naiwan si Eliana na nakatayo sa gilid ng kalsada,
Tulala, habang pinaharurot ni Inigo ang kotse nito palayo, iniwan siyang nag-iisa sa dilim kasama ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Anong ibig niyang sabihin? Paanong naging kasalanan ng pamilya niya ang pagkamatay ng kaibigan nito? Ang tanging alam niya tungkol sa mga Villanueva ay ang pagiging mayaman at arogante nila at ang matagal na nilang pagnanasa sa kanilang lupa. Wala siyang alam tungkol sa isang namatay na kaibigan. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Nagkasalubong sila sa pasilyo. Tiningnan siya ni Inigo, ang mga mata ay malamig at walang emosyon, na para bang ang nangyari kagabi ay isang masamang panaginip lang. Huwag ka nang pupunta sa lugar na iyon kailanman, sabi lang nito, bago siya talikuran at pumasok sa kanyang study. Walang paumanhin. Walang paliwanag. Isang utos lang. Ang pagwawalang bahala nito ay mas masakit pa kaysa sa sigaw. Iniwan siyang nakabitin na mailalong lumalalim na lito sa kanyang puso. Ang maliit na awa na naramdaman niya para dito ay napalitan ng inis at pagkadismaya. Kinailangan niyang lumabas ng bahay. Pakiramdam niya ay masisikip ang kanyang paghinga. Nagpunta siya sa bayan para mamili ng ilang prutas na dadalhin sa kanyang ama. Habang naglalakad siya sa palengke, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Eliana? What's coincidence? Lumingon siya at nakita si Victoria, nakasuot ng puting bestida at malaking sunglasses, na para bang isang artista na nagtatago sa kanyang mga fans. Umiti ito sa kanya, isang ngiting tila puno ng pakikiramay. Kumusta ka na? I heard what happened last night, sabi nito sa mahinang boses, na para bang may ibinubulong na sikreto. Yes, poor Inigo, he gets like that sometimes. Lalo na kapag naaalala niya ang aksidente. Nagkunwari si Eliana na walang alam. Aksidente. Bumuntong hininga si Victoria, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang pagkamatay ng kaibigan niya, si Marco. Inigo blames himself, you see. Pero ang totoo, si Marco ay isang malaking sakit ng ulo. He was trying to ruin Inigo's business. Palagi silang nag-aaway. The accident, in way, was relief. Natigilan si Eliana. Relief? Levay, sabi ni Victoria, inilapit ang mukha. Huwag mong sasabihin kay Inigo na sinabi ko to. He's obsessed with it. Ginagamit niya yung pagkamatay ni Marco bilang excuse para makuha ang lahat ng gusto niya. Pati na ang lupa niyo. He thinks that he's building something on it. Mabubura niya ang alaala ni Marco. Tiningnan siya ni Victoria na may awa. Kawawa ka naman, Eliana. Ginamit ka lang niya sa kanyang personal na demonyo. Ang bawat salita ni Victoria ay isang butil ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Eliana. Ang kwento nito ay tila nagbigay ng sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang obsesyon ni Inigo sa lupa. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Ang mga banggit tungkol sa isang namatay na kaibigan. Lahat ay nagkaroon ng isang madilim na kahulugan. Si Inigo ay hindi lang isang lalaking may sugat. Siya ay isang taong mapanganib at hindi matatag. Isang taong ginagamit ang trahedya para sa sariling kapakanan. Mag-ingat ka sa kanya, Eli, huling habili ni Victoria bago umalis. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Pag-uwi niya sa mansyon, dala niya ang isang bagong bigat, ang bigat ng pagdududa. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung nagsasabi ng totoo si Victoria. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Inigo, ginawa niya ang isang bagay na ipinagbawal nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa study. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang amoy ng lumang libro at whiskey ay nanatili sa hangin. Nagsimula siyang maghalungkat. Hinanap niya ang anumang dokumento tungkol sa kanilang lupa. Anumang bagay na magpapatunay sa sinabi ni Victoria. Ngunit wala siyang nakita. Ang mga papeles sa mesa ay puro tungkol sa negosyo. Nang malapit na siyang sumuko, isang drawer sa ilalim ng mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ito. Sa loob, wala itong mga papeles ng lupa. Ang nakita niya ay isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga medical records. Records ni Inigo Villanueva. At sa itaas ng papel, nakasulat ang diagnosis,
Post-traumatic stress disorder, GIF. Napahawak si Eliana sa kanyang bibig. ETSU. Nagbasa pa siya. Nakasulat ang mga sintomas, nightmares, flashbacks, severe anxiety, and unpredictable anger outbursts, all stemming from a traumatic car accident involving close friend. Para kay Eliana, ito na ang kumpirmasyon. Ang lahat ng sinabi ni Victoria ay totoo. Si Inigo ay may sakit. Hindi ito matatag. At ang buong kasal nila, ang buong pagbili sa kanyang dignidad, ay bahagi lang ng isang maisakit na obsesyon. Isasara na sana niya ang folder ng may isa pang papel na dumulas palabas. Isang lumang reseta. Reseta para sa malalakas na antidepressants at sleeping pills. Reseta na may petsang ilang linggo lang pagkatapos ng aksidente. Ang awa na minsan niyang naramdaman ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong takot. Isinara niya ang drawer at dahan-dahang lumabas ng study, sinisiguradong walang bakas na naiwan. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nanginginig siya. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking katabi niya lang ng kwarto, ay hindi lang isang demonyo. Isa siyang sirang tao. At hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas nakakatakot. Humiga siya sa kama, ngunit ang pagtulog ay malayo sa kanyang isipan. Hawak niya ang kanyang cellphone, binubuksan ang gallery para tingnan ang litrato ng kanyang ama, para paalalahanan ang sarili kung bakit niya ginagawa ito. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe. Mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang lumang litrato. Si Inigo at si Victoria, magkayakap sa isang beach, masayang-masaya. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang pagmamahalan ay kitang-kita. At sa ilalim ng litrato, may isang mensahe. Ito kami bago siya nagkandara pa sa lupa niyo. Tandaan mo, Eli. Kung ano ang sa akin ay sa akin. Babalik din siya sa akin. Ang litrato. Ang mensahe. Ang mga ito ay parang mga multo na bumabagabag kay Eliana, at ang epekto nito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Inigo. Ang babae ay naging anino sa loob ng sarili nitong kasal. Ang dating apoy sa mga mata nito ay napalitan ng isang mapagbantay na lamig. Ang mga sagot nito ay maikli at ang mga kilos ay laging may pag-iingat. May problema ba? Tanong niya isang umaga sa almusal, hindi na matiis ang mabigat na katahimikan. Nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang plato. Wala, sagot nito, ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Bakit? You're acting strange, sabi ni Inigo. Parang may tinatago ka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Ikaw ba, Inigo? May tinatago ka ba? Ang tanong ay tumama sa kanya. Hindi siya nakasagot. Dahil ang sagot ay, marami siyang tinatago. At ang babaeng ito, sa hindi niya malamang dahilan, ay tila unti-unting hinuhukay ang mga ito. Ang hinala ni Inigo ay lalong lumakas. Naniniwala siyang may binabalak si Eliana, marahil ay kasabwat ang pamilya nito. Ang babala ni Victoria ay palaging umuulit sa kanyang isip. Be careful, Inigo. They might be after your money. Isang araw, nakita niya itong palihim na may kausap sa telepono sa hardin. Nakatalikod dito, ang boses ay mahina. Narinig niya ang mga salitang tigastusin at tiplano. Hindi niya narinig ang buong konteksto, na ang kausap nito ay ang accounting office ng ospital para ayusin ang bayarin, ngunit sa isip ni Inigo, iyon ay kumpirmasyon. May plano sila. Sa gitna ng kanyang pagdududa, si Victoria ay naging isang pamilyar at nakakaginhawang presensya. Palagi itong tumatawag ng ngumusta. Isang gabi, inimbitahan siya nitong mag-dinner, bilang magkaibigan lang. I'm sorry kung naging prangka ako noong nakaraan, sabi ni Victoria habang kumakain sila sa isang mamahaling restaurant. Nagulat lang talaga ako. At nag-aalala para sa'yo. You look stressed, Inigo. This marriage, it's not good for you. Ikinuwento ni Victoria ang mga masasayang araw nila, ang mga pangarap na sabay nilang binuo bago ang lahat ay gumuho. Inamin nito ang kanyang mga pagkakamali. I was young and foolish, Inigo. Iniwan kita at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang mga salita nito ay parang isang balsamo sa kanyang mga sariwang sugat. Sa isang sandali, naniwala siya.
Sa isang sandali, naisip niya kung ano ang sana inangyari kung hindi lang sila nagkahiwalay. Paghatid niya kay Victoria sa hotel nito, nagpaalam ito. Ngunit bago ito bumaba, may kinuha ito sa kanyang bag, isang maliit, antigong kahon na gawa sa kahoy. Naiwan ko yata ito sa kotse mo dati, sabi nito, inilapag ang kahon sa passenger seat. It's just some old stuff. Baka gusto mong itapon na lang. Hindi ito pinansin ni Inigo. Ang isip niya ay lumilipad. Nang makauwi siya sa mansyon, madilim na. Tahimik na ang bahay. Malamang ay tulog na si Eliana. Pumasok siya sa kanyang study, dala-dala ang kahon. Umupo siya sa kanyang silya at tinitigan ito. Kuryosidad ang nanaig. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga luma at kupas na litrato. Napangiti siya ng bahagya. Mga litrato nila ni Victoria noong mga bata pa sila, mga litrato mula sa kanilang mga biyahe. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, may ibang mga litrato na nakahalo. Napawi ang kanyang ngiti. Mga litrato nila ni Mateo. Ang puso niya ay biglang bumigat. Heto sila, magkaakbay noong college graduation. Heto sila, nagtatawanan sa isang bar. Heto sila, noong mga panahong matalik pa silang magkaibigan, bago pa pumasok si Victoria sa eksena at sirain ang lahat. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, pagsisisi. Inilabas niya ang lahat ng litrato, inilatag sa kanyang mesa. Bawat isa ay isang alaala ng isang pagkakaibigang nasayang. Bawat isa ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. At pagkatapos, sa ilalim ng lahat ng mga litrato, may isa pang natira. Ang huling piraso. Kinuha niya ito. Ito ay isang litratong pampamilya. Isang masayang pamilya na nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay kubo, sa likod ay isang malawak na palayan. Sa gitna ay isang lalaking may bigote na nakangiti, si Mang Lando, mas bata ng ilang taon. Sa tabi nito ay isang babae na marahil ay asawa nito. At sa pagitan nila may dalawang bata. Isang batang lalaki, mga 16 o 17 taong gulang, na may malapad na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Si Mateo. At sa tabi ni Mateo, may isang batang babae, marahil ay mga 10 taong gulang lang. Nakatayo ito nang may kaunting hiya, ang buhok ay nakatirintas, ngunit ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti. Nabitawan ni Inigo ang litrato. Ang ngiting iyon. Ang mga matang iyon. Kahit sa pagkabata, hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang mga mata at ngiti ni Eliana. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Dinampot niya ulit ang litrato, ang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niya ito ng paulit-ulit. Si Mateo. Si Eliana. Magkapatid. Hindi maaari. Hindi. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakabiglang paraan. Ang pagmamatigas ng pamilya Reyes na huwag ibenta ang lupa. Ang galit ni Mang Lando. Ang biglaang pagpayag ni Eliana sa kasal. Ang sinabi ni Mang Lando na utang na dugo. Ang mga palihim na kilos ni Eliana. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa isang lumang alitan sa lupa. Ito ay tungkol kay Mateo. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay niloko siya. Pakiramdam niya ay pinagplanuhan siya mula sa simula. Ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang bahay, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng unti-unti nang tumutusok sa kanyang mga depensa, ay kapatid ng lalaking sanhi ng kanyang pinakamalaking bangungot. At alam niya. Siguradong alam niya mula sa simula. Ginamit niya ang impormasyong iyon para makuha ang kanyang simpatsya, ang kanyang pera. Isang malamig na galit ang bumalot sa kanya, mas malamig kaysa sa yelo, mas matalim kaysa sa bubog. Ang kaunting awa at paghanga na nagsimulang tumubo para kay Eliana ay naging abo sa isang iglap. Ang nakikita niya na lang ngayon ay isang traidor. Kasabay ng kanyang realisasyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang study. Inigo. Pumasok si Victoria, may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiti niya ay naglaho nang makita ang itsura ni Inigo at ang litratong hawak nito. Nagkunwari itong nagulat. Oh, Inigo, you found it, see. Lumapit ito, ang boses ay puno ng peking awa. Tiningnan nito ang litrato. Hindi ko sinasadyang maihalo yan dyan. It must have been from one of Matthew's old albums.
Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling, handang sunugin ang natitirang bait sa kanyang isipan. Ngayon alam mo na, bulong nito, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ang babaeng pinakasalan mo, ang babaeng pinapasok mo sa buhay mo ay kapatid ng taong sinisisi mo sa lahat. Gabi na nang umuwi si Inigo, ngunit ang dilim sa labas ay hindi kayang pantayan ang dilim na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya papasok sa mansyon ay mabigat, bawat paghinga ay puno ng galit na nag-aapoy. Sa kanyang kamay, ang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Nakita niya si Eliana sa sala. Nakaupo ito sa sofa, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade. Sa isang iglap, ang eksena ay mukhang payapa. Mukha itong isang asawa na matyagang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang kabiyak. Ngunit para kay Inigo, ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte. Nandyan ka na pala, sabi ni Eliana, nag-angat ng tingin at bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon, na minsan ay nagdulot ng kakatuwang kislap sa kanyang dibdib, ay isa na ngayong insulto. Hindi siya sumagot. Naglakad siya patungo sa center table at marahas na ibinagsak ang kahon. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na sala at napatalon sa gulat si Eliana. Isinabog ni Inigo ang laman ng kahon sa ibabaw ng mesa. Ang mga lumang litrato ay kumalat na parang mga baraha ng kasinungalingan. Tumingin si Eliana sa mga nagkalat na larawan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ano to? Tanong niya. Kinuha ni Inigo ang isang partikular na litrato, ang litrato ng pamilya Reyes. Inihagis niya ito sa harapan ni Eliana. Lumapag ito sa ibabaw ng librong binabasa nito. Kilala mo ba siya? Tanong ni Inigo, ang boses ay mababa at nanginginig sa galit, habang nakaturo ang daliri sa batang lalaki sa litrato. Tinitigan ni Eliana ang larawan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng sakit. Ang mga mata niya ay nanlaki. Si Kuya Mateo, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya kay Inigo. Saan mo nakuha to? Ang pag-amin na iyon, kahit pabulong, ay ang huling patunay na kailangan ni Inigo. Ang galit na pinipigilan niya ay sumabog na parang isang bulkan. Kaya pala, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong kabahayan. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamatigas ng tatay mo. Kaya pala bigla kang pumayag sa kasal. Kaya pala desperado kayong kunin ang pera ko. Plano niyo to lahat, di ba? Napatayo si Eliana, nanginginig. Ano nang sinasabi mo? Anong plano? Huwag ka nang magkunwari. Hinablot ni Inigo ang litrato at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Eliana. Alam mo mula sa simula na ako ang kasama ng kapatid mo noong gabing mamatay siya. Ginamit mo iyon. Ginamit niyo ang trahedya para makakuha ng pera at makapaghiganti. Hindi, sigaw ni Eliana pabalik, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong alam. Wala akong alam sa nangyari kay kuya. Ang sabi nila, aksidente lang. Sinungaling, putol ni Inigo. Ang sakit ng katrayduran ay napakabigat, napakatindi, na hindi na niya kayang mag-isip ng tuwid. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Mateo, ang mukha ni Victoria, at ngayon, ang mukha ni Eliana, lahat sila ay mga taong niloko siya. Perpekto ang plano niyo, ano? Ipadala ang kaawa-awang kapatid para paikutin ang ulo ko, para makuha ang simpatsya ko. Nagtagumpay ka, Eliana. Congratulations! Nakuha mo na ang pera. Nakuha mo na ang gusto mo. Inigo, mali ka nang iniisip, pakiusap, makinig ka. Ayoko nang makinig, sabi niya, ang boses ay puno ng pagod at pait. Tinalikuran niya ito. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha nito. Tapos na ang lahat. Humarap siyang muli, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang kasunduan natin, ang kontrata tapos na. Nakuha mo na ang bayad mo. Huminga siya ng malalim. Lumayas ka sa bahay ko. Ang mga salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. Natigilan si Eliana, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa sa bawat hikbi. Inigo, pakiusap ti. Sinabi kong lumayas ka, sigaw niya, ang huling hibla ng kanyang kontrol ay naputol na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo o ng sinuman sa pamilya mo sa pamamahay ko.
Get out. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Ang babaeng minsan niyang hinangaan sa katatagan ay durog na ngayon sa kanyang harapan. Isang bahagi niya ang gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit ang galit at sakit ay mas malakas. Tumalikod siya, naglakad patungo sa kanyang study at hindi na lumingon pa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-iyak nito sa kanyang likuran. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsimulang mag-impake si Eliana. Ang bawat damit na inilalagay niya sa kanyang maliit na bag ay parang isang piraso ng kanyang nawasak na puso. Ang magarbong kwarto na minsan ay tila isang kulungan ay isa na ngayong alaala ng isang pangarap na hindi kailanman naging totoo. Nang matapos siya, lumabas siya ng kwarto. Nadaanan niya ang nakasaradong pinto ng study. Sa loob, alam niyang nandoon si Inigo. Tumigil siya, umaasa, nagdarasal na bubukas ang pinto, natatawagin siya nito pabalik. Ngunit ang tanging bumalot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Dala ang kanyang bag, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang mga kasambahay ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at pagkalito. Walang nangahas na magsalita. Pagbukas niya ng malaking pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang pagbagsak. Hindi niya ito inalintana. Naglakad siya palabas, palayo sa mansyon, palayo sa lalaking sumira sa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay malamig sa kanyang balat, kasing lamig ng kanyang nararamdaman sa loob. Habang naglalakad siya sa mahabang daan palabas ng hasyenda, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang bigat ng lahat, ang sakit, ang mga paratang, ang nawalang pag-asa, ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanya. Napaluhod siya sa maputik na daan, sa gitna ng malakas na ulan. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog, isang sigaw na puno ng lahat ng sakit na kaya niyang dalhin. Ang kanyang mundo ay gumuho at naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga wasak na piraso nito. Hindi alam ni Eliana kung paano siya nakauwi. Ang tanging naaalala niya ay ang malamig na putik sa kanyang mga kamay, ang walang tigil na buhos ng ulan, at ang isang tricycle na huminto at nagmagandang loob na isakay siya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, basang-basa siya at walang emosyon, na parang isang kaluluwang nilisan na ng katawan. Naabutan siya ng kanyang ama, si Mang Lando, na nakaupo sa sala. Malaki na ang ipinagbuti ng kanyang kalagayan mula nang maoperahan. Nakakakilos na ito ng mag-isa. Ngunit ang lakas na unti-unti nang bumabalik sa katawan nito ay biglang naglaho nang makita ang itsura ng kanyang anak. Ellie! Anak, anong nangyari sa'yo? Napatayong tanong nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa wakas, sa pamilyar na yakap ng kanilang tahanan, bumigay si Eliana. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-aakusa ni Inigo, ang litrato ni Kuya Mateo, ang pagpapalaya sa kanya. Sinabi niyang kasalanan daw ng pamilya natin ang pagkamatay ni Kuya, Tay, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Naginamit lang natin yon para makakuha ng pera. Umigting ang panga ni Mang Lando. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang lumang galit. Ngunit nang makita niya ang itsura ng kanyang durog na anak, ang galit ay napalitan ng pagsisisi. Pinaupo niya si Eliana. Kumuha siya ng isang basong tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, handa na siyang buksan ang isang kabanatang matagal na niyang isinara. Makinig ka, anak, sabi niya, ang boses ay mabigat. May mga bagay na hindi ko sinabi sa'yo tungkol sa gabi ng pagkamatay ng kuya mo. Inilihim ko para protektahan ka, pero mali ako. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Tumahimik si Eliana, pinunasan ang kanyang mga luha at nakinig. Nagkwento si Mang Lando. Bumalik ang kanyang isip sa gabing iyon. Gabi na raw at hindi pa umuwi si Mateo. Nag-aalala na sila. Pagkatapos ay may tumawag, isang kapitbahay, na may nangyaring aksidente sa kalsada malapit sa kanilang bukid. Nagmadali akong pumunta doon, pagpapatuloy ni Mang Lando, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. At ang nakita ko. Yun ang imaheng hinding-hindi ko malilimutan. Flashback. Ang boses ni Mang Lando ay nagiging boses ng nakaraan. Ang pulang ilaw ng ambulansya ay umiikot, pumuputol sa kadiliman. Ang ulan ay malakas. Nakita niya ang wasak na kotse ng kanyang anak, nakabaliktad sa gilid ng kalsada.
At sa tabi nito, nakaluhod sa putikan, basang-basa, ay isang binatang lalaki. Niyugyug nito ang walang buhay na katawan ni Mateo. Mateo! Gumising ka! Pare, gumising ka, sigaw ng binata. Iyon si Inigo Villanueva, mas bata, ang mukha ay puno ng desperation at hindi makapaniwalang sakit. Habang papalapit ako, sabi ni Mang Lando, may isa pa akong nakita. Isang babae. Mabilis siyang sumakay sa isang magarang kotse at pinaharurot ito palayo sa eksena. Iniwan niya si Inigo doon na sumisigaw sa gitna ng ulan. Sino yung babae, tay? Tanong ni Eliana. Hindi ko kilala noon. Pero sa mga sumunod na araw, nalaman ko. Siya si Victoria Montenegro. Ang nobya ni Inigo. Napasinghap si Eliana. Si Victoria. Nandoon din siya. Narinig ko ang usapan ng mga pulis, patuloy ni Mang Lando. Hindi kasalanan ng kuya mo ang aksidente. Isang 10-wheeler truck na nawala ng preno ang sumalpok sa kanila. Aksidente talaga, Eli. Pero ang dahilan kung bakit sila nasa kalsadang iyon ng gabing iyon. Yun ang hindi ko matanggap. Bakit po? Nalaman ng kuya mo na niloloko ni Victoria si Inigo. May iba itong lalaki. Pupuntahan sana ni Mateo si Inigo para sabihin ang totoo, para bigyan ng babala ang kaibigan niya. Nagkita sila. Nagtalo sila sa loob ng kotse dahil ayaw maniwala ni Inigo. At sa gitna ng kanilang pagtatalo nangyari ang aksidente. Ang buong kwento ay dahan-dahang lumulubog sa isip ni Eliana. Si Kuya Mateo ay hindi traitor. Siya ay isang tapat na kaibigan. Si Inigo ay hindi isang mamamatay tao. Siya ay isang biktima rin, biktima ng kasinungalingan ni Victoria. Kaya ako nagalit sa mga Villanueva, anak, pag-amin ni Mang Lando, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil para sa akin, kung hindi dahil sa pagtatalo nila, baka naiwasan ng kuya mo ang truck. Pero ngayon ko lang naiintindihan. Pare-pareho lang kaming nawalan ng gabing iyon. Niyakap ni Eliana ang kanyang ama. Ang galit na nararamdaman niya para kay Inigo kanina ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang malalim at nakakaunawang awa. Ang lalaking nagpalaya sa kanya, ang lalaking sumira sa kanyang puso, ay isang taong nagdurusa rin. Isang taong biktima ng parehong babaeng pilit na sumisira sa kanila ngayon. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagmamanipula ni Victoria. Ang paggamit nito sa nakaraan para paghiwalayin sila. At si Inigo, na bulag sa galit at pighati, ay naniwala sa lahat ng kasinungalingan. Hindi na siya galit. Sa halip, naawa siya. Naawa siya para kay Inigo. At naawa siya para sa kanilang dalawang taong pinaglaruan ng isang malupit na nakaraan. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang makausap si Inigo. Kailangan nitong malaman ang totoo. Ngunit bago pa siya makahakbang, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Is this Andres Eliana Villanueva? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Sino po ito? Ako si Attorney Reyes, ang abogado ni Inigo Villanueva, sabi ng lalaki. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo na sinimulan na ni Villanueva ang proseso para sa annulment ng inyong kasal. At dahil sa breach of contract at deceit, pinaplano rin niyang kunin ang buong karapatan sa paggamit ng lupa ng inyong pamilya. Ang mga araw pagkatapos niyang palayasin si Eliana ay isang malabong panaginip na binubuo ng whiskey at katahimikan. Ikinulong ni Inigo ang sarili sa kanyang study. Ang bawat bote ng alak na naubos niya ay isang pagtatangkang lunurin ang mga alaala at ang gumuguhit na sakit sa kanyang dibdib. Pinalayas niya ang demonyo, ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang lalong napunta sa impyerno? Ang mga salita ni Eliana ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Wala akong alam. Wala akong alam. Ang itsura ng kanyang mukha, ang purong gulat at sakit, ay isang imaheng hindi niya mabura, gaano man karaming alak ang kanyang inumin. Isang hapon, habang nakatitig siya sa kawalan, pumasok si Manang Elsa, dala-dala ang isang tray ng pagkain na alam niyang hindi niya gagalawin. Sir, mahinang sabi nito, pinapatanggal niyo na po ba ang mga gamit ni Ma'am Eli sa kwarto niya? Hindi sumagot si Inigo.
Kasi po, sir, pagpapatuloy ng matanda, ang aso po sa hardin, ayaw kumain. Hinihintay yata si Maam. Siya po kasi ang laging naglalagay ng pagkain at tubig para doon tuwing umaga. Natigilan si Inigo. Tumayo siya at naglakad palabas. At doon, sa ilalim ng puno ng akasya, nakita niya ang aso, nakahiga at matamlay. Sa tabi nito, may isang mangkok ng pagkain na hindi nagalaw at isang mangkok ng tubig na si Eliana pala ang laging naglalagay. Ang isang simpleng eksena ay parang isang malakas na sampal sa kanya. Ang babaeng inakusahan niyang puno ng panlilinlang at paghihiganti ay may panahon pa palang alagaan ang isang ligaw na aso. Ang isang maliit na butil ng pagdududa ay itinanim sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi na niya natiis. May kailangan siyang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng isang tao mula sa kanyang nakaraan, si David, isang kaibigan nila ni Mateo noon sa kolehiyo. Si David ang isa sa mga unang nakaalam tungkol sa relasyon nila ni Victoria. Inigo. Napatawag ka, gulat na tanong ni David sa kabilang linya. May itatanong lang ako, Dave, sabi ni Inigo, ang boses ay seryoso. Tungkol kay Mateo at Victoria. Katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. Akala ko hindi mo na itatanong iyan kailanman, sabi ni David. Ano ang gusto mong malaman? Ang totoo, sagot ni Inigo. Ang buong katotohanan. At nagkwento si David. Ikinuwento niya kung paanong si Mateo mismo ang nakahuli kay Victoria na may kasamang ibang lalaki, isang mayamang businessman mula sa Cebu. Ikinuwento niya kung paano nagmakaawa si Victoria kay Mateo na huwag sabihin kay Inigo, ngunit tumanggi ang kaibigan nila. Mateo was a good friend, Inigo, sabi ni David. He was going to tell you the truth, kahit alam niyang magagalit ka. He wanted to protect you. Yun ang pinag-awayan niyo ng gabing iyon, hindi ba? Dahil akala mo, pinagsiselos ka lang niya. Akala mo, inaagaw niya sa iyo si Victoria. Ang bawat salita ni David ay isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Inigo. Ang kanyang mundo, na binuo sa pundasyon ng isang matagal ng kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Hindi si Mateo ang traitor. Si Mateo ang tapat. Si Victoria ang nagsinungaling. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ay naniwala. Pinatay niya ang tawag. Ang whiskey sa kanyang sistema ay biglang nawala ng epekto. Ang kalasingan ay napalitan ng isang nakakayanig na kalinawan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagpalaya sa isang inosenteng babae. Ang mga kamay na ito ang sumira sa huling pagkakataon niyang maging masaya. Isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman noon ang bumuhay sa kanya. Hindi ito ang pait na galit na dulot ng pighati. Ito ay isang purong galit na naghahanap ng hustisya. Alam niya kung nasaan si Victoria. Mayroon itong isang mahalagang board meeting sa kanyang kumpanya sa Makati. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho na parang demonyo. Ang mga kalsada ng Maynila ay tila lumiliit sa bilis ng kanyang takbo. Hindi na siya dumaan sa sekretary. Itinulak niya ang malaking pinto ng conference room at pumasok na parang isang bagyo. Lahat ng mga miyembro ng board na nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa ay napatingin sa kanya. Si Victoria, na nakatayo sa unahan at nagpe-present, ay natigilan, ang mukha ay namutla. Inigo. What is the meaning of this? Sigaw nito, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya diretso sa harapan, kinuha ang remote ng projector, at pinatay ito. Humarap siya sa lahat. Patawad sa abala, mga ginoo at ginang, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Pero mayroon lang akong importanteng anunsyo. Ang babaeng ito, sabi niya, sabay turo kay Victoria, ay isang magaling na aktres. Isang bihasang manloloko. Security! Get him out of here, sigaw ni Victoria, ang boses ay nanginginig na. Huwag, sabi ni Inigo ng malakas at walang gumalaw. Gusto niyo ba malaman kung paano niya nakuha ang puhunan para sa kumpanyang ito? Ginamit niya ako. At hindi lang ako. Ginamit niya ang pagkamatay ng matalik kong kaibigan, si Mateo Reyes, para paikutin ako. Ikinuwento ni Inigo ang lahat. Ang panloloko ni Victoria. Ang pagtatangka ni Mateo na sabihin ang totoo. Ang aksidente.
Ang pag-iwan sa kanya ni Victoria sa lugar ng trahedya. At ang pinakabago niyang kasalanan, ang pagmamanipula niya sa kapatid ni Mateo, si Eliana, para lang paghiwalain sila. She is not a businesswoman, sabi ni Inigo, ang mga mata niya ay nakatitig ng diretsyo kay Victoria. She is a snake. Doon na bumigay si Victoria. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay nabakbak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkatalo. Niloko ko kayo, sigaw niya, hindi na alintana ang mga taong nakatingin. At anong pakialam nyo? Pareho kayong mga tanga. Si Mateo, na martyr. At ikaw, turo niya kay Inigo, na bulag. Naniwala ka sa lahat ng sinabi ko. Madali kang paikutin, Inigo. Noon at hanggang ngayon, ang pag-amin na iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at galit. Ang reputasyon ni Victoria ay nawasak sa loob lang ng ilang minuto. Tinalikuran na siya ni Inigo. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari kay Victoria. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Tapos na ang pagtutuos niya sa nakaraan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakamali sa kasalukuyan. Tumakbo siya palabas ng gusali. Sumakay siya sa kanyang kotse. Kailangan niyang mahanap si Eliana. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang buuin muli ang isang bagay na siya mismo ang walang awang dumurog. Nagmaneho siya pabalik sa San Bartolome. Ang puso niya ay isang karera sa pagitan ng pagsisisi at isang maliit, nanginginig na pag-asa. Ang balita mula sa abogado ni Inigo ay parang isang huling sampal, ngunit hindi na ito kasing sakit ng mga nauna. Pagkatapos malaman ang buong katotohanan mula sa kanyang ama, ang nararamdaman niya ay hindi na galit o takot, kundi isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa kanyang kapatid, para kay Inigo, at para sa kanilang dalawa na naging biktima ng mapait na nakaraan. Kinabukasan, sa halip na harapin ang usaping legal, may ibang lugar siyang pinuntahan. Naglakad siya patungo sa maliit na sementeryo ng San Bartolome, dala-dala ang isang bungkos ng puting bulaklak. Tinahak niya ang daan patungo sa isang simpleng puntod sa ilalim ng isang puno ng kalatsotsi. Mateo Reyes, beloved son and brother. Umupo si Eliana sa damuhan sa tabi ng puntod ng kanyang kuya. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Kuya, bulong niya, patawad po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Inayos niya ang mga bulaklak. Huminga siya ng malalim, pinakawalan ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ngayon ko lang nalaman ang lahat, kuya. Kung gaano ka katapang. Kung gaano ka katapat na kaibigan. Hindi ko alam na dinala mo ang ganyang klaseng pasanin. Sana pala nalaman ko ng mas maaga. Tumingin siya sa kalangitan. Hindi na ako galit, kuya. Naiintindihan ko na. At siya si Inigo, naiintindihan ko na rin siya. Sana, nasaan ka man ngayon, payapa ka na. Isang kapayapaan ang bumalot sa kanya pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Isang pagtanggap. Handa na siyang bitawan ang nakaraan. Handa na siyang magsimula muli kahit mag-isa. Inigo. Ang biyahe ni Inigo pabalik sa San Bartolome ay ang pinakamahabang biyahe ng kanyang buhay. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang pagkakataon para isipin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Ang itsura ng durog na puso ni Eliana. Paano siya magsisimula? Paano siya hihingi ng tawad sa isang kasalanang halos walang kapatawaran? Una niyang pinuntahan ang bahay ng mga Reyes. Ngunit wala si Eliana doon. Si Mang Lando lang ang naroon na sinalubong siya ng isang tinging mahirap basahin, hindi na galit, ngunit hindi pa rin pagtanggap. Wala siya dito, sabi lang ng matanda. Saan ko po siya mahahanap, halos magmakaawang tanong ni Inigo. Tinitigan siya ni Mang Lando ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. May isang lugar lang siyang laging pinupuntahan kapag mabigat ang kanyang dibdib. Naintindihan agad ni Inigo. Nagpasalamat siya at nagmamadaling umalis, tinungo ang sementeryo. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ito. Nakaupo sa tabi ng isang puntod. Ang kanyang buhok ay hinahangin. Ang kanyang balikat ay nakakuba ng bahagya, tila may pasan-pasang bigat. Ang puso ni Inigo ay parang piniga. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang sa damuhan ay parang yabag sa sagradong lugar.
Natatakot siyang baka pagkakita nito sa kanya ay tumakbo ito palayo. Narinig siguro nito ang kanyang mga yapak. Dahan-dahan itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang gulat sa mukha ni Eliana. Tila inaasahan na niya ito. Hindi ito umalis. Hinintay siya nito. Huminto si Inigo ilang hakbang mula sa kanya. Walang makapagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang hihip ng hangin sa mga puno. "Ellie." Basag ang boses na sabi niya. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Eliana sa puntod ng kanyang kapatid, pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. "Alam ko na," mahinang sabi nito. "Ang lahat." Ang mga salitang iyon ay parehong nagbigay ng ginhawa at kirot kay Inigo. Ginhawa dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag. Kirot dahil alam niyang alam na nito kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Lumuhod siya. Sa harap ni Eliana, sa harap ng puntod ni Mateo, sa harap ng langit, ibinaba ni Inigo ang lahat ng kanyang pride. "Patawarin mo ako," sabi niya, ang mga luha na matagal na niyang ikinulong para sa pagkamatay ni Mateo ay sa wakas bumuhos, hindi lang para sa kaibigan niya, kundi para na rin kay Eliana. "Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa pagiging bulag ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Naging biktima ka ng isang kasalanang hindi mo ginawa. I'm sorry, Ellie. I'm so sorry." Ikinuwento niya ang lahat mula sa kanyang pananaw. Ang katotohanang nalaman niya mula kay David. Ang pagtutuos nila ni Victoria. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng kanyang kahinaan at pagsisisi. Tinitigan lang siya ni Eliana. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito at lumapit sa kanya. Dahan-dahan, iniangat nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. "Pareho tayong biktima, Inigo," sabi nito, ang boses ay malambing. "Pareho tayong pinaglaruan ng nakaraan. Pareho tayong nagkamali. Panahon na para magpatawad. Pinapatawad na kita." Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo. Ang simpleng gesto na iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa kahit anong salita. Iyon ay isang pagtanggap. Nakatayo sila roon, magkaharap, sa pagitan ng nakaraan, ang puntod ni Mateo, at ng hindi patiyak na hinaharap. "Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko," sabi ni Inigo, ang boses ay taos puso. "Pero kung papayagan mo ako, gusto kong subukang palitan iyon ng kaligayahan. Bawat araw ng buhay ko." Niyakap niya ito. Sa simula, nanatiling matigas ang katawan ni Eliana, ngunit unti-unti, naramdaman niyang gumanti ito ng yakap. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagpapahiwatig ng pagpapatawad, pagtanggap at marahil, isang bagong simula. Sa yakap na iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Nang maghiwalay sila, tiningnan niya ito sa mata. Ang pag-ibig na pilit niyang itinanggi at itinago ay malaya na ngayon. "Let's start over," sabi ni Inigo. "No contracts. No secrets. Walang pilitan." Huminga siya ng malalim. Pero sa isang kondisyon. Tumingin si Eliana sa kanya, naghihintay. "Pakasalan mo ako, Eli. This time, for real." Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay nagsimula ng maghilom. Ang araw ay mataas at mainit, ngunit para kay Eliana, ito ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan ng San Bartolome. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida na gawa sa pinajusi, hindi magara, ngunit elegante at malinis. Walang mamahaling alahas, tanging isang maliit na kwintas na may pendant na hugis dahon, regalo sa kanya ni Inigo. Ito ang pangalawang beses na magpapakasal siya sa iisang lalaki. Ngunit ngayon walang kontrata. Walang pait. Walang pilitan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi na ang babaeng takot at puno ng galit na pumasok sa mansyon ng mga Villanueva. Hindi na rin siya ang babaeng durog at basang-basa sa ulan. Ang babae sa salamin ngayon ay mailiwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagmumula sa pagpapatawad, pagtanggap at pag-ibig. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok ang kanyang ama, si Mang Lando. Malakas na ito at malusog.
Ang dating kulubot sa noo na dulot ng pag-aalala ay napalitan ng isang ngiti. Handa ka na ba, anak? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. Tumango si Eliana, umiti pabalik. Opo, tay. Sabay silang naglakad sa pasilyo ng maliit na simbahan. Walang grandiosong orchestra, tanging isang malambing na tugtog ng gitara. Ang mga bisita ay kakaunti, si Manang Elsa at ilang kasambahay, si David na kaibigan ni Inigo, at ilang malalapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Ito ay isang seremonyang para lang sa kanila. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Inigo. Nakasuot ito ng puting barong. Ang dating lamig at pait sa kanyang mga mata ay wala na. Ang nakikita na lang ni Eliana ngayon ay isang dalisay na pagsamba at isang pangako. Nang iabot ni Mang Lando ang kamay ni Eliana kay Inigo, nagtama ang kanilang mga mata. Tinapik ng matanda ang balikat ni Inigo. Alagaan mo ang anak ko, bulong nito, sapat lang para marinig nilang tatlo. Buong buhay ko po, taimtim na sagot ni Inigo, hindi inaalis ang tingin kay Eliana. Sa harap ng altar, ang kanilang mga panata ay hindi mga salitang kinabisa mula sa libro. Ang mga ito ay mga salitang nagmula sa kanilang mga pusong sinugatan at binubuo muli. Nang una kitang makilala, galit ang nakita ko sayo, simula ni Eliana, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Pero sa likod ng galit na iyon, nakita ko ang isang taong nasasaktan. Tinuruan mo akong intindihin na ang mga tao ay hindi lang itim o puti. Tinuruan mo akong magpatawad. At tinuruan mo akong umibig sa panahong akala ko ay imposible na. Inigo, sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin, nangangako akong aalagaan ang puso mo, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Ipinapangako kong magiging liwanag mo sa dilim. Mahal kita. Nang si Inigo na ang magsalita, hinawakan nito ng mahigpit ang mga kamay ni Eliana. Eli, sabi niya, ang boses ay basag. Dumating ako sa buhay mo bilang isang demonyo. Sinira ko ang tiwala mo. Dinurog ko ang puso mo. At iyon ang mga pagkakamaling dadalhin ko habang buhay. Ngunit ikaw ang naging anghel ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang aminin ang pagkakamali at humingi ng tawad. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na hindi ko akalaing karapat-dapat sa akin, isang pangalawang pagkakataon. Mula sa araw na ito, bawat paggising ko, bawat paghinga ko, ay iaalay ko sa pagpapasaya sa'yo. Para patunayang karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Mahal na mahal kita. Nang sinabi ng pari ang mga salitang, "You may kiss the bride," dahan-dahang inangat ni Inigo ang belo ni Eliana at hinalikan siya, isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at trahedya. Ang kanilang resepsyon ay hindi ginanap sa isang mamahaling hotel. Idinaos ito sa isang pamilyar na piraso ng lupa, ang lupang minsan ay naging simbolo ng kanilang alitan. Ngunit iba na ito ngayon. Wala na ang mga talahib. Wala na ang bakas ng kalungkutan. Sa halip, ito ay isa ng luntiang hardin. May mga bagong tanim na bulaklak, mga puno ng prutas, at mga bangkong kahoy na nakakala. Sa entrada, may isang arko na gawa sa kawayan, at sa itaas nito, may nakaukit na mga salita sa isang piraso ng kahoy, Hardin ni Mateo. Imbis na isang marangyang handaan, ito ay isang simpleng salu-salo para sa buong komunidad. Ang mga taga San Bartolome ay naroon, nagkakantahan, nagtatawanan. Ang lupang dating naghihiwalay sa mayaman at mahirap ay isa na ngayong lugar na nagbubuklod sa kanila. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Eliana ang kanyang ama at si Inigo na seryosong nag-uusap sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakita niya ang dahan-dahang pagtango ng kanyang ama at ang pagtapik nito sa balikat ni Inigo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Eliana, ngunit ito'y luha ng kagalakan at pasasalamat. Ang huling piraso ng nakaraan ay nailagay na sa tamang lugar. Nilapitan siya ni Inigo at inakbayan. "Masaya ka ba?" tanong nito. Tumingin si Eliana sa paligid, sa mga nagtatawa ng tao, sa kanyang ama na nakikipagkwentuhan, sa hardin na sumisimbolo sa pag-asa. At tumingin siya sa lalaking katabi niya. "Sobra," sagot niya. "May isa pa tayong kailangang gawin," sabi ni Inigo. Dinala siya nito sa gitna ng hardin kung saan may isang maliit na puno ng nara na nakahandang itanim. Kumuha sila ng tig-isang pala. Sabay nilang inilagay ang puno sa lupa. Sabay nilang tinabunan ng lupa ang mga ugat nito.
Ang kanilang unang proyekto bilang mag-asawa. Isang simbolo ng mga ugat na sabay nilang itatanim para sa kanilang kinabukasan. Nang papalubog na ang araw, at ang langit ay nagkulay kahel at lila, tumayo sila roon, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang kanilang obra. Mahal kita, Eli, bulong ni Inigo, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Eliana, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng lupa, ang halakhak ng mga tao, ang init ng kamay ni Inigo. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Mahal din kita, Inigo, sagot niya. Noon, ngayon at magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Inigo at Eliana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa bawat isa sa inyo na nakasama namin sa paglalakbay na ito, sa bawat oras na inilaan ninyo para pakinggan ang kanilang kwento, taos puso po akong nagpapasalamat. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, sina Eli at Inigo ay naging totoong tao sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga problema, ang pait ng kanilang mga pagkakamali, at higit sa lahat, ang init ng kanilang pag-ibig na sinubok ng panahon. Naging paalala sila na ang buhay ay hindi perpekto at ganoon din ang pag-ibig. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang kapintasan, kundi sa pag-aaral na mahalin ang mga peklat at di kasakdalan ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tanging paraan para makalaya sa mga tanikala ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakanakatandog sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan mula kina Eli at Inigo? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Sabik na sabik kong babasahin ang bawat isa. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentong susubaybayan.